Sa punto pong ito, makakausap natin live mula sa Camp Crame ang kakaupo pa lang na PNP Chief, si Director General Ricardo Marquez. Magandang gabi po, Director General Marquez. Magandang gabi po, Miss Jessica. Kumusta po kayo? Mabuti po. Paano po ba yan? Parang hindi ho maganda ang salubong sa inyo kasi naalala ko ho, the night bago i-anunsyo yung inyong appointment, abay may nangyari hong rub out sa Maynila. Paano po ba yan, General? Opo nga, marami pong kasamahan ninyo ang nagsabi na meron yata ang pasalubong sa inyo. Sabi sa akin ng mga kasama nyo sa media. And ito yung nakakalungkot nga sa aming makahanay. May mga paisa-isang nangyayaring ganyan. Kaya ang aming pinag-usapan kanina is over and above investigating these incidents, this punishing or dismissing some people. Baka on the preventive, proactive side, meron kaming magagawa. And I'd like the disciplinary committee to look into these areas para mabago naman ang mga gawain, mabago naman ang mga approaches doon sa ating disciplinary machinery. Mawalang galang na po, General, pero yung mga predecessors nyo po, siguro kung hindi ako nagkakamali, hindi bababa sa 10. Lahat ho sila, sinasabi yan, ina-acknowledge naman na may problema talaga ang pulis kasi pag may mga nagsabi dati, scratch a crime and you will likely find a police uniform. May mga ganyang kasabihan. O hindi kaya, yung mga pulis daw, pag nakita mo daw yung pulis, may hulid up na agad sigurado. O may, imbes na sabihin na, ayan yung pulis, safe na tayo. Hindi. Yung ibang tao, pag nakakita daw po ng pulis, lalong natatakot dahil malamang may mangyayaring hindi maganda o krimen. Paano ho ba, pinag-aralan nyo na ho ba? Kasi sinabi na rin ho ng mga predecessor nyo Paano ho ba talaga ang dapat gawin para mabago na ho itong imahen ng pulis? Well, first and foremost, kung may issue ng hindi pagtitiwala sa police, we have to regain the trust. And ang binabalak nga namin is deploy more people in the community so that you afford the community members and the police to know each other, band together, para we could regain those trust. Because in so many areas, when we deploy this patrolling seriously, nakakita na kami nung pagbabago ng pagtingin ng community members sa kapulisan. And palagay ko, kailangang mabago yung mga pagtingin na yon para yung skepticism ay mawala ng tuluyan at tuluyan nga magtiwala ang taong bayan sa kapulisan. And yun ang malaking trabahong, malaking hamon na nakikita ko. Dati ho sinasabi, kailangan kasi increasean yung sweldo ng mga pulis para hindi sila manghulidap, hindi sila mangotong. Magkano na po ba ngayon ang starting pay ng pinakamababang pulis, General? Ang huling pagkakaalam ko po, it hovers around 21,000 pesos. Nandun na po lahat yun. Pag kinaltasan, siguro mga magkano na lang natira? Mga 15,000, 16, 17? Hindi naman po siguro. Baka yung regular deduction, yung withholding tax, yung mga binabayarang mandatory insurances, baka a little over 2,000 lang po yung mawawala doon. Okay, so sa inyo pong palagay, so sa pagpalagay na ho natin na ang average pay nung pinakamababang rango ng police is something like 18 to 19,000. Sapat na po ba kaya yon, General, para hindi na ho ma-encourage yung mga pulis na gumawa ng hindi maganda, yung kabalbalan, para kumita ho sila on the side? Siguro, Jessica, magkakaibang pagtingin at damdamin ng mga tao dyan. In some parts of our country, 18,000 may be sufficient. Sa probinsya, pero sa NCR, alam naman natin ang standard of living is different. And I surely believe na
ibang magiging sagot ng mga taga-NCR. Dati ho problema yung baril, no? Nung si President Aquino Opo. mismo nagulat na pagpasok niya, abay may mga baril, may mga pulis pala tayo na walang baril at may katawa-tawa pang mga insidente na dinadala na lang ng mga pulis yung plastic guns, yung mga toy guns para daw at least man lang kunwari meron silang baril. Yun po ba na-solve na, General? Opo, and we are very thankful to the President and the SILG dahil yung short firearms, 100% fill up po yun. So, So hindi na kayo maghihintay na may mag-retire at magpa-priority ka para sa iyo ma-reissue yung baril ng isang magre-retire na police. Yung mga pamilya po ng SAF-44, General Marquez, alam ko may mga nabigay na ho sa kanilang benepisyo pero meron pa rin pong mga medyo nagrereklamo na yung mga ipinangako raw, yung mga livelihood, yung mga etc. ay hindi pa raw po nabibigay sa kanila. Jessica, ang masasabi ko dyan ang offer ng ating pamahalaan ay nandoon. Some offers have been accepted, yung iba hindi naman pinipick up. I guess, patitingnan kong mabuti kung ano itong mga bali-balitang ito. Pero ang paningin ko dito at nakita naman natin how serious the President and the SILG are na maliwanag sa kanila at dinig na dinig itong mga utos na hanggang sa employment nitong mga anak yung mga naulilang sa 44. Ang ating tulong ay hanggang doon sa kanila. Hindi matatapos lang dito sa generation na ito. In the meantime, yung pong naipuntos doon po sa investigasyon sa nangyari sa Mama Sapano na tila nagkaroon ng non-coordination or yung dati pang problema na may parang rivalry between the police and the AFP or yung specifically yung army. Kaya nangyari daw ho itong enkwentro sa Mama Sapano. Ano po ang hakbang na nakikita nyo dapat gawin para hindi na po maulit yung nangyari sa Mama Sapano, General Marquez? Jessica, meron kaming, for the longest time, nagsimula ito nung 2010 election, a formal structure of coordination with the Armed Forces of the Philippines. We call this Joint Peace and Security Coordinating Center. So in so many parts of the country, itong mechanism nito are working very, very well. So may mga ibang areas na because of personality differences, medyo may kaunting sablay. So we continue to reassess itong coordinating center na ito, venue for coordination, kung paano pa namin ito may improve. And after the Mama Sapano incident, yun ang naging focus ng liderato ng AFP, liderato ng Philippine National Police to strengthen that coordination mechanism. Sabi nga ng ating mga leaders, in areas where we, meaning the PNP and the AFP are strong, the enemy is relatively weaker. Ngayon, kung tayo watak-watak, mas malakas yung ating mga kalaban. May mga grupo po na ewan ko kung intriga ito, but they're claiming na kayo rin daw po ang choice ni General Purisima. May ties daw ho kayo sa kanya. So papaano daw ba yung mga kasong kinakaharap ni General Purisima, yung allegation of an anomaly and then ito nga hong nangyari sa Mama Sapano. Ano daw ho ang gagawin nyo? Una, ang aming relation ni General Purisima is professional. Laging chief PNP ko siya. Hindi ako nakakakita ng dahilan na ako yung magme-merit ng kanyang recommendation to be chief PNP. So, yung agam-agam ng mga ibang tao na which was sensationalized by the media, paano maapektuhan yung isang investigation na nasa ombudsman na? Na-dismiss na nga sila. Their retirement benefits have been forfeited already. They have been barred from entering or being to serve the public anymore. So, between the PNP and the Ombudsman,
Hindi ko alam kung ano yung sinasabi ng mga kasamahan mo sa media na may impluwensyahan ng isang chief PNP yung proseso na yun. General, nakita ko ho dito sa resume ninyo, no, na parang ang background nyo sa parehong operation side at pati rin po sa intelligence side. Medyo, alam ko, medyo maganda hong masasabi yung credentials na ganyan. Kasi usually, di ho ba, either sa operations ka o sa intelligence. Pero in your case, sa parehong operations and intelligence side, meron po kayong background. Given yung background po ninyo, ano ho ang magiging priority program ninyo para sa PNP? Ang priority program, at ito matagal ko ng pangarap, Jessica, is ayusin yung police presence, yung police visibility. For so many reasons. Ito na nasabi ko na ito doon sa aking inaugural address. Una, kapag ka may pulis sa karsada, wala pang ginagawa ang pulis, nandun pa lang siya, is sufficient reason enough para hindi mangyari ang crime. How much more kung meron siyang ginagawa in an area or in a beat where he is assigned? Number two, ako'y naniniwala, at ito'y base sa malawak na karanasan ko, na gumaganda ang ugnayan ng pulis at ng community kung mauuna ang pulis at magkakaroon siya ng initiative na pumunta sa community. Hindi yung hihintay namin yung mga tao na pumunta sa police station. At ikatlo, kapag nagkaroon ng magandang samahan, ang pulis at mamamayan na ang gagawa ng mga pamamaraan ng mga hakbang so that we could prevent crimes from happening, we could develop peaceful neighborhoods, peaceful communities. Maraming Pangapat, Opo. Go ahead, pangapat, General. Jessica, Opo. pagka kilala na yung pulis sa isang komunidad, siguro at maliwanag din sa nakita ko na mahihiya nang gumawa ng katiwalian ng isang pulis dahil kilala siya ng community, mahihiya na siya. At it will contribute to that aspiration na ang trabaho nating mga pulis ay to serve and protect. Maraming salamat po, PNP Director General Ricardo Marquez. Para po sa kapakanan nating lahat, we wish you all the luck. Maraming salamat Maraming po salamat, Miss Jessica. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa aming programa.